Amen! Magandang gabi muli. 6:40 in the evening. Itong preaching na ito, pag napanood ito ng marami, magagalit. Pero I don't care if
magalit yung tao. Mahalaga, matutuwa ang Diyos. Amen? Pagbukas ko kanina ng balita, grabe yung nakita ko. June 21, Sunday, June 21 yan, di ba? Yes. Meron palang tinatawag na celebration ng Pride. No? Kaya sabi ko, i-preach ko talaga to. Amen? So, meron po tinatawag na Pride Month. No? At alam nyo, nakakatakot yan. Yes. No? So, buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Proverbs. Proverbs chapter 16. Kung nakita nyo na, say amen. Proverbs 16. Proverbs chapter 16. Nakita nyo na? Yes. Proverbs chapter 16. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos na sinulat ni Apostol ni Haring Solomon. Sabi niya sa verse number 18, basahin natin ang sabay-sabay. Ready, go. Pride goeth before destruction, and a Holy Spirit before a fall. Pride goeth before destruction. No? Kapag merong pride, meron talagang kapahamakan. Yes. And a Holy Spirit, yung mapagmataas na Espiritu, before a fall. So let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa gabing ito na inyong pinagkalob sa amin. Ngayong oras na ito, Panginoon, humihingi po kami ng tulong sa inyo sa panguna po ng Banal na Espiritu na ang mensahe po ay talagang maunawaan ng bawat isa. Higit sa lahat, may sa buhay, Panginoon. At ang mensaheng ito, Panginoon, magiging dahilan upang manindigan talaga kami kung ano yung tama, Panginoon. At Lord, humingi din po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagawa laban po sa inyo. Para na Espiritu, muli manguna kayo sa bawat isa. Salamat po sa mensahe ng choir. Salamat po, Ama, dahil binigay ninyo yung buktong na anak upang kami ay maligtas. Salamat po, Panginoon, binigay niyo inyong buhay sa krus ng Kalbaryo upang kami matubos sa aming mga kasalanan sa pamamagitan po ng pagdanak ng inyong banal na dugo. Salamat sa inyo pong makapangyarihang salita, Ama, na aming nabasa. Bless you po muli ang bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. So, habang pinag-aralan ko yung Pride Month, no? Akala ko, bago lang ito, pero hindi pa pala ako ipinanganak, meron na nag-celebrate dito. At ito ay nagsimula sa Amerika, no? So, babasahin ko lang yung ano dito, yung Pride Month. Sabi, sometimes specified as LGBTQIA plus Pride Month. LGBT, alam na natin, ano yung LGBT? Sabi na ako, lamig, ihapon isang tambok. Tapos meron pang Q, yung queer yun queer. Ang ibig sabihin yan ay strange, peculiar, di ba? So sabi dito, LGBTQ plus Pride Month is a month-long observance dedicated to the celebration of LGBTQ Pride. Month-long siya, grabe, no? Commemorating the contributions of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Yung sinabi ko kanina yung queer. Meron ano doon, helmet? Helmet, no? Basta yun. Basa. Tapos, makinig kayo maigi, Ito, hindi ito mandat at hindi aral ito ng salita ng Diyos. Amen? So, tingnan natin dito. In the United States, Amerika talaga Pride Month is observed in June, no, coinciding with the anniversary of the 1969
Tingnan nyo kung saan yung Manhattan. Hindi man pwedeng unahan ng Muson yun. Hindi pwede. Okay? Tingnan natin dito. Sa New York nga, sa New York yung Stonewall. Tingnan natin na. The first Pride marches were held in 4 US cities in 1970 of June. Masaan na si pare. Ako na. Hindi niya alam siyempre kung saan. Mamaya mapunta sa... Mayroon niyo muna ng damit. Eh, tingnan nyo Tapos punta tayo sa Bible. Anong sinasabi ng Biblia patungkol sa pride? Amen? Amen. So, the New York City March promoted as Christopher Street Liberation Day alongside the parallel marches in Chicago. So, meron din silang march doon at saka sa San Francisco. Di ba? Hindi po. Ayaw mo nata ng preaching mukhang ano Ha? Tingnan natin dito. An organizer of some of the first marches named, so ito yung organizer, si Fred Sargent. Siya yung organizer. Stated that the goal was to commemorate the Stonewall riots. Sino yung mga nag-riots doon sa Stonewall? Sila yung mga nag-riot kasi gusto nila na, diba, magkaroon ng equality ba? Yes. No? Gusto nilang ipilit yung sarili nila. He noted that while the first marches were more akin to a protest than a celebration. So yung first march nila ay hindi celebration kundi protesta. No? Tapos, saan ba yung may nabasa ko kanina na inano ng mga presidente? No? Tingnan nyo to. Na-recognize din, tingnan nyo. June became recognized as Pride Month in the United States to commemorate the Stonewall. Yung pag-commemorate, pag-alala, the Stonewall Uprising. Sino yung nag-recognize? Si Bill Clinton. Bill Clinton. I thought he was a Baptist. Bill Clinton officially declared in a presidential proclamation that June would be Gay and Lesbian Pride Month. Kailan yun? In 1999. Barack Obama naman, ito binasa ko lang expanded the official Pride Month recognition in 2011, including the whole of the LGBT community. May nabasa ko kanina na yung isang organizer ng LGBTQ ay inaresto dahil sa pagmumulistya ng isang 12 anyos na bata. Di ba? Nasa balita to Sana ako? Tingnan natin. Si Barack Obama sa 2011, nirecognize din niya, including the whole LGBT community. Pero pagdating ni Donald Trump, presidente ngayon, Donald Trump, the present president of the US of A. Alam niyo US of A? United States of America. Declined to offer federal recognition of Pride Month in 2017. Amen. Kasi pangalawang term na ni Donald Trump to Yes. Noong 2017, dinecline niya. Walang ganyan. Right. Kaya maraming galit kay Donald Trump. Yes. But for us believers, Okay. thumbs up. Yes. Pero nakakalungkot, tingnan nyo. Pride Month is often observed by several LGBTQ affirming religious groups. Bilib sana ako dito yung yung gumaganon, pero sumama. No? Kilala naman si Meow Meow? Yes. Ngayon, tingnan natin. Tandaan nyo to we don't condemn anybody. Lalo na ako.
Merong, hindi ako makapigil eh. Nag-comment ako. Hindi ba ako mahilig makipag-debate, pero nag-comment ako. Di ba mayroong kambal na artista? Para sa lalaki. Yes, si Gutierrez. Kambal, di ba? Ha? Oh, si Captain Barbell tsaka si Darna. Ito, pinalabas, pak. Alam mo, nag-comment ako, it's Adam and Eve, period. Yun lang comment ko. Ang daming merong nagsabi, well said. Pero ang malupit, may nagsabi, mag-preach ka na lang. Siguro alam niya na pastor ako. Mag-preach ka na lang dyan. Ito bang sinabi niya? The world is changing and evolving. Porque ba't nagbabago ang mundo, magbago na rin tayong mga Kristiyano? Yeah. The Word of God never changes. If God hates sin yesterday, He still hates sin today. Dahil siya sa kasalanan bukas. The holiness of God changes not. Yes. Hindi nagbabago ang kabanalan ng Diyos. Kaya, nakakalungkot, no? Eh, ano yung chapter 11 yun, di ba, last Sunday? Ano ang verse 3 doon? If the foundation be destroyed, what can the righteous do? Yung pundasyon sa kasarian ng tao, di talagang sinisira eh. Yes. So ano gagawin natin mga nasa katotohanan? Mananahimik lang tayo? Makikiselebrating kayo? Hindi. Di ba? What can the righteous do? So bilang pastor, anong gagawin ko? Of course, I will teach what the Bible says. I don't care kung ipapas ako, lang pakialam. Basta ituturo ko yung tama. Sabi ko nga sa inyo, I don't teach and preach God's word to please the people. Only to please God. Amen. Kaya itong pride na ito, malupit ito. So ano ay, meron pa yan, what is pride? Tingnan niyo ito Pride. Malupit ang sinabi ng Bible eh. Pride is the ultimate root, yung pinakaugat of spiritual decay. Alam niyo, pag sinabing decay, ano ibig sabihin ng decay? Pag sinabi mo may tooth decay, ano ibig sabihin? Yung ngipin mo, masisira na. Yes. Kaya pag meron kang pride, pagkakaroon ka, ito yung pinakaugat ng spiritual decay. Yung buhay spiritual mo, masisira, manghihina. No? Pagdating sa paninindigan, wala na. So pride is an attitude of independence from God. Ito yung ugali na magiging independence ka. Malayo sa Diyos. Ibig sabihin, you don't need God anymore. Yes. That's pride. Amen? Ano yan? Pride centers on self. Yung pride, P-R-I-D-E, yung center letter niyan is letter I. Kaya ang tao na merong pride, lagi yan nakatingin sa sarili, nakatuon lagi sa sarili. Yes. Wala yung pakialam sa iba. Basta kung ano ako, ito ako. Yes. No? Ito ako. Kaya kung anong gusto ko, ito ako. That's pride. Yes. You know, what is pride? Marami dito eh. Sa introduction, ano to? Self-sufficiency. Okay na ako sa sarili ko. Di ba? Hindi ko na kailangan ang Diyos. Yun ang mataong may pride. Hindi ko na kailangan ang Diyos. Kaya gagawin niya kung ano yung sa tingin niya, tama. Yes. Di ba nakalagay, sabi din ng Bible sa Proverbs 14:12, Proverbs 16:25. Anong sabi ni Solomon? There is a way. Galing ni Joel. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof is what? Destruction. Merong mga tao na ang tingin nila sa kanilang dinadaanan, sa kanilang pamamaraan tama,
Tama ito, tama. Kung sa tingin mo tama yan, pero hindi tama sa mata ng Diyos, sa salita ng Diyos, hindi talaga tama yan. Kaya kung ipipilit mong tama yan, may tama ka na talaga. Ay. And there is a way which seemeth right. Yes. It may look right. Maaaring tama man yan sa paningin mo. Kung hindi yan tama sa harap ng Diyos, hindi talaga tama yan. Yes. Kaya kung ipilit mo, yun na yung pride. Basta tama itong ginagawa ko. Organize tayo. Lumabas na kayo. Ano, di ba? Kanina, grabe yun. Merong Pride Month, may mga nag-jogging. Yes. Alam niyo ba, napakarami nila. Yes, sobra. Napakarami. Yung iba, nakasuot lang ng ano, at pagkatapos meron pa silang entablado na, ay pag ganun-ganun po yung iba. Oh, tapos, parang nakakatuwa ba? Pero alam niyo ba, 7-11 ng Book of Psalms, God is angry with the wicked every day. Ay. Ano gagawin natin mga nasa katotohanan, mananahimik lang tayo? Hindi. Kaya na we must preach the word. Yes. Itong preaching na ito, i-share nyo ha? Yes. Huwag na, baka ibas kami. Self-sufficiency, believing you do not need God anymore. Yes. Grabe, no? Wala yung pride. Ano pa? Self-deception. Dinadaya mo sarili mo. The dangerous ability to justify your own actions while harshly judging the faults of others. Yan yung self-deception. Tingin mo sa sarili mo, okay ako. Yung iba, hindi. Kasi nga, ang tingin mo lang sa sarili mo, puro ikaw tama. Yes. That is pride. Yes. Ano pa? Pag may pride ka, ibig sabihin, you are exalting yourself. Self-exaltation. Yes. Yan ang taong may pride, laging itinataas ang sarili. Pag ganyan tayo, may pride tayo, itinataas mo sarili mo, nako, sabi ng Biblia, babagsak ka. Ay. Mateo, anong sabi sa Matthew 23 verse 12? 24 verse 12, 23 verse 12. Nakalagay doon, He that humbleth himself shall be abased, but he that exalteth himself, hindi, mali. He that humbleth himself shall be exalted, but he that exalteth himself shall be abased. Sa Tagalog, ang taong nagpakababa ay itinataas. Yung mga nagmamakataas ay ibinababa. Saka pag tayo may pride, ang number one na kontra mo, ang kukontra sa iyo, hindi naman tao. Alam niyo ba kung sino? Ang Diyos mismo. Yes. Kaya mahirap talaga may pride. Kaya sabi ni James, di ba, God resisted the proud, Yes. but He giveth more grace unto the humble. Kaya mga kapatid, let's pray for our country. Yes. Ha? Okay sana na meron tayong mga nasa posisyon sa gobyerno eh. Pero wala eh. Pagdating sa ano, parang nahimik lang eh. No? Alam niyo bakit? Kasi napakadelikado kapag may pride. Yes. Napakadelikado. Kaya never exalt yourself, ha? Yes. Ano sa Tagalog yan? Mahirap. Huwag mong buhatin ang sarili mong... Meron bang taong nakakabuhat ng sarili niya bangko? Meron. Aalis mo na siya sa kanyang bangko, tapos bubuhatin niya. No? Pero yung sarili mo, hirap mo ganun, ano? Pero bakit kaya ganyan yung, ganyan yung kasabihan? Sino may alam? Bakit ganyan ang kasabihan? Huwag mong buhatin ang sarili mong bangko. No? Bakit kaya? Kasi mapapagod ka. Binubuhat mo yung bangko mo. Kaya balikan natin yung sinabi ni Solomon, pride goeth before destruction. Once na ang tao na meron talaga siyang pride, ang patutunguhan talaga niyan kapahamakan. Yes. Yung binasa natin kanina, anong book yun? Book of? Hindi yung binasa kanina, scripture reading. Esther. Esther.
Binasa mo, Esther. Esther. Oh. Alam nyo, pag binasa nyo ang Book of Esther, lalo na kanina, chapter 3, sino yung gustong, yung tao na sobrang hambog, ang tao na merong pride, demanding lang, demanding. Anong ginawa ni Haman? Nagdidemand siya na lahat ng tao magbabaw sa kanya, rerespetuhin siya. Pero merong isang tao na hindi nagbaw sa kanya. Sino yun? Si Mordecai. Kaya nagalit siya. Sabi niya sa hari, mahal na hari, ang hirap. Pwede bang magbayad ako? Ilang thousand pieces of silver yun. Para ano? Para lang yung ayaw niya ay mapatay. Na hindi alam ni ng hari na yung pala yung lahi nila Esther. Kaya si Haman, dahil sa gahaman sa posisyon, gumawa siya ng batas nang sino mang hindi magpapasakop sa kanya ay bibitayin. Siya ang gumawa ng batas niyan na siya rin ang number 1 na nabitay doon. Kaya sa sobrang kayabangan ni Haman, ginanyan siya ng Diyos. Tingnan nyo ang Book of Esther, yan yung the only book in the Bible that you cannot read the word God. Hindi mo mababasa yung God dyan. Yung word na God, but you can see the presence and the power of God in that book. Amen. Paano pinagpala ng Diyos si Esther, si Mordecai, at paano naman ginanyan ng Diyos yung sobrang yabang na sino? Si Haman. Yan yun, si Haman. Basahin nyo ang napakaganda niyan. Kaya kung tayo ay meron pa dito mga kayabangan, makitigin na natin. Yes. Wala kang patutunguhan. Wala talaga. Saan patutungo yung mga may kayabangan? Saan? Sabi dito sa verse 18. Distraction. Pride goeth before destruction. So tingnan natin. Introduction pa rin ako. Introduction. Tatlong bagay sa introduction. A person with pride, number 1, sa introduction, will not seek God. Ang tao na merong kapalaluan o kayabangan ay hindi talaga yan maghahanap sa Diyos. Amen. Tingnan nyo, Psalm chapter 10, verse number 4. Look at your Bible. Yung taong merong yabang, wala yung pakialam sa Diyos. Yes. They don't care about the Savior. What they care is themselves. Sarili lang. Yes. Psalm 10, verse 4. Tingnan nyo Bible nyo. Ano nakalagay? Sige, pakibasa. Ready, basa. The wicked seek after God. God is not also. Kita nyo? The wicked, through the pride of his countenance, will what? Will not seek God. God is not in all his thoughts. Yan yung tao pala na merong pride. Ang isip niyan, puro sarili, walang Diyos. Tapos magsiselebrate ng pride? How can you? Ang bihira. Kung alam lang nila ang Word of God. Amen. Iwan mo dito sa atin kung sinusuportahan yan. Hey! Mari, ikaw yun, Sa'yo. Sipin mo yan? Oo. Pwede ba ma-apply yan sa abang nakikinig? Pwede. Kasi kung ang Panginoon nasa isip mo, hindi ka matutulog. No? Amen. Pride is idolatry. Diyos-Diyosan yan. The wicked through the pride of his countenance. Nakita na kayo ng tao na full of pride? Look at the countenance. Yung panlabas na nyo, paano kita? Gaya nga nung may kinamayan ako, sabi sa akin, ang kamay ko, meron ba akong ketong? Sabi sa
Tawa nila ako eh. Di ba? Ganyan yung mga taong mayabang. Look at their countenance. Meron talaga yan. Kahit na makikita nga sa preaching yan eh. Pag may nag-preach, tingnan mo may mga yabang. Pastor, hindi ako nakaganyan eh. Oo, hindi nga, pero... Yabang din yun. Hindi mo na kailangan ang preaching. Ay! Di ba? Yes. Pag Kristiyano ka, sabi nga ng Bible, di ba? Man shall not live by bread alone, Yes. but by every word that proceeded out of the mouth of God. Pag sinasabi mo, hindi mo na kailangan ng preaching, hindi mo na kailangan ng pananambahan, napakayabang mo. Yes. Napakayabang mo. Wala kang patutunguhan kundi kapahamakan. Yes. Yan ang sabi ng Bible, pride cometh or goeth before destruction. Yes. Ha? So, a person with pride will not seek God. Pangalawa, a person with pride will not serve God. Ang tao na merong kapalaluan, kambukan, hindi talaga maglilingkod sa Diyos yan. Yes. Totoo. No? Yes. Hindi talaga maglilingkod. Bakit? Kasi nga, sa tingin mo, okay na ako, self-sufficient ka na. Okay na ako. Yung naabot ko, okay na ito. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Mali tayo, kailangan natin ng Diyos. Amen. Pangatlo, sa introduction, a person with pride, ano yung una? Will not seek God. Psalm 10 verse 4, no? The pride, the wicked through the pride of his countenance will not seek God. God is not in all his thoughts. Yes. Ano kaya nasa isip natin? Ha? Ano kaya? Hindi ko kailangan ng Diyos. Time will come. Yung bibig mo, mukhang bibig Diyos. Diyos ko, Diyos ko. Di ba, remember yung story, yung isang sundalong atheist sa Amerika? Atheist, pag sinabi atheist, yun yung paniniwala na walang Diyos, walang impyerno, walang langit. So wala lang. Pagkatapos ng mundong ito, wala na. Yan yung atheist. So doon sa sa training ground nila, wala, atheist. Pinadala sa Iraq. During the time of Saddam Hussein. Pinadala doon. Kita niya mag-gira, nagliliparan yung bala. Ano ang bukang bibig? Oh my God, oh my God, oh my God. Tingnan mo. Maraming tao ayaw maniwala sa Diyos. Yes. Because of their pride. Time will come. You will, what? You will always utter in your mouth, oh my God, oh God, help me. Maraming tao ngayon, ha? Sabi ko nga lagi sa inyo, di ba? All person will become a believer. If you don't believe in God here on earth, if you are in hell, you will believe God. Yes. Naniniwala ka talaga na may Diyos. Pero yung paniniwala mo, hindi na yan magiging daan para ikaw mapunta sa langit. Amen. Talaga maniniwala. Mas maganda ngayon pa lang naniniwala ka na. Amen. Amen? Yes. Amen. Iba naman na, hindi ako niwala. Sabi nila, kapag naninigarilyo daw, magkakasakit sa bagay. Hindi ako niwala. Mas maganda maniwala ka na. Pag itry mo, doon mo masasabi, totoo nga. Tama. Totoo nga pala. Di ba? Yes. Basahin mo lang yung nakalagay sa pakete. Ano nakalagay? Cigarette smoking is Dangerous. dangerous to your health. Dati ganyan, pero marami pa rin naninigarilyo kasi hindi man naunawaan. Ginawang Tagalog. Babala. Asawa ni Babalo. Babala. Ano nakalagay? Ang paninigarilyo ay nakakasama sa kalusugan. Bili pa rin. Bakit? Bisaya yung bumili. Bisaya. Pahimangno. Oh, tama ba? Babala, pahimangno. Pahimangno. Smoking is dangerous to your health. Ang pagsigarilyo ay delikado sa lawas. Bili pa rin. So anong ginawa ng mga manufacturer?
mga picture na nung mga taong yun ang nilagay. Believe pa rin! You will become a believer. Yes. Ha? It's better to become a believer here on earth than to become a believer in hell. Yes. Because hell is a place where there is an entrance but there's no exit. Yes. Sabi na po sa atin, ang impyerno ay merong entrance pero walang pasukan. Amen din yung mga kasamahan eh. Amen! Kaya nga, a person with pride will not seek God, will not serve God. A person with pride, scares not God. Ang tao na merong yabang, hindi natatakot sa Diyos. Yes. Scares not God. Ano ba sabi sa Proverbs 8:13? Look at your Bible. Proverbs 8:13. Ha? Proverbs 8:13. Kaya yung tao may... Una, di ba? A person with pride will not seek God. A person with pride will not serve God. And a person with pride scares not God. Hindi natatakot sa Diyos. So, I'm scared, di ba? Ay, takot ako. Pero yung scares not God, ibig sabihin, hindi ka natatakot sa Diyos. Bakit? Kasi nakalagay sa Proverbs 8:13. Anong sabi ni Solomon? The fear of the Lord is to hate evil. Tapos, ano ba? Ellipsis tawag niya? Tapos, ano yung number 1? Pride. Pride. Kaya kapag tayo ay hambog, ibig sabihin, hindi ka natatakot sa Diyos. Good. At kapag hindi takot ang tao sa Diyos, hindi yan aalis sa kabulastugan, kasamaan. Good. At ang taong walang takot sa Diyos, siyempre, ibig sabihin, ano yan, hangal, hindi nakakaunawa, pero pinipili pa rin yung mali. Good. Kaya nga, napaka-importante kaya na meron kang wisdom. Amen. Di ba nakalagay sa Job 28:28? Anong sabi ni Job? The fear of the Lord, that is wisdom. Amen. And to depart from evil is what? Understanding. Amen. Napakaganda na meron kang takot sa Diyos. Amen. Kaya pag wala kang takot sa Diyos pala, pag may pride ka, kasi wala kang takot sa Diyos. Yes. Ito ang nakakaano. Iba, mas takot pa kay pastor, takot kay ganito. Pero sa Diyos, hindi takot. Good. Ha? Okay lang si pastor pag nagalit, tapos na yan. No? Pero mas matakot tayo sa Panginoon. Amen. Good. Merong nagagawa ang Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Yes. Pag sinabi ng Diyos na yun, malulumpo ka, wala kang magagawa. Pag sinabi ng Diyos na malilis, grabe. Ha? Kaya magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen. The fear of the Lord is to hate evil. Pride. Arrogancy. Alam niyo ba ibig sabihin ng arrogancy? Tinignan ko yung kanyang perverseness. Yung bang kamaluktutan. Kung ano yung tama, ang tingin mo mali. Kung ano yung mali, tingin mo tama. Yes. Di ba ganyan ang panahon ngayon? Yes. Bakit tingin mo tama? Kasi marami sila eh. Yan dami nila. Sipin mo, madaling araw pa, nakapila na. Para ano? Para sa kanilang takbo. Napakarami nila. Bakit? Kasi wala silang alam eh. Good. Pero mga Kristiyano, pampihira oh. Alas 9 ang Sunday school. Alas 9, tulog pa. Wala bang ano dyan? Wala bang ubo dyan? Ubo? Good. Yes. Alam mo na merong gawain, pero ikaw parang wala lang sa'yo. Right. Sabi ng kaibigan namin, kasamahan sa Project Itabe si Iscom, sabi niya, what kind of Christian that? Oh. Right. O sige nga, tanungin ko kayo, what kind of Christian that? Right. Tapos yung iba, nag-preach siya kasi preaching homiletics, preach siya, preach. Yung sinabi niya, I will preach the word. Even if you don't like me, I will preach.
If you don't me, I don't you also. If you don't me, I don't you also. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, Pastor, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Ano naman, tama. If you don't me, I don't you also. Grabe, no? Eh, matakot tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Takot tayo sa Diyos. Kailangan alisin natin yung pride. Bakit to? Pride goeth before distraction. Ang kailangan natin sa panahon ngayon, biyaya ng Diyos. Yes, Lord. Pero ang kagandaan doon sa sinabi ko kanina, God resisted the proud, but He giveth more grace. Alam niyo, ang biyaya ng Diyos, yung more grace, hindi niyan binibigay kahit kanino. Yes. Hindi porkit anak ka ng Diyos, ay basta-basta na lang, oh, may biyaya palagi ang Diyos sa'yo. Hindi. Ang Diyos ay nagbibigay ng maraming biyaya. Saan? Doon sa mga nagpapakumbaba. Yes. He giveth more grace. Where? Unto the boastful, humble. Tingnan natin yung verse na yan. Okay. Malapit na ako sa pinaka-preaching. Amen. James 4. Okay lang ba kayo? Yes. Talaga. James chapter 4. Verse number 6. Sabi dyan, but He giveth more grace. Wherefore He saith, God resisted the proud. Itong sinabi ko kanina, kapag mayroong kang pride, ang number one na mag-uupo sa'yo, ang Diyos. Yung salitang resist dito, ibig sabihin niyan, to oppose. To oppose or to be against with. Yan ang ibig sabihin ng resist. God resisted the proud. Ibig sabihin, kahit na anong gawin mo, pag meron tayong yabang, wala. Distraction talaga. Amen. Yan ang sabi ng Bible. But He gave us, verse number 6, wherefore He saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Nung tinuro ko to sa kaibigan natin, na chief of police, sabi niya, yan ang gusto ko, Pastor. Kailangan nating biyaya at ang Diyos nagbibigay lagi ng biyaya saan? Doon sa mga nagpapakumbaba. Amen. Lagi ko sinasabi sa inyo, yung prinsipyo ng Panginoong Diyos, if you want to go up, go down first. Yes. Gusto mong tumaas, pakumbaba talaga. Amen. Kasi pag nagpakumbaba ka, hindi ka na pababa eh, nasa baba ka na eh. Yes. Gusto mong tumaas, kumbaba ka. Pero kung gusto mong maibaba, magpakataas ka. Ang daming mga, kahit saan, yung mga nagmamakataas, talagang ibinabagsak ng Diyos. Amen. Ngayon, ito. Pride goeth before distraction. 3 things. The danger of pride. Alam nyo, delikado kapag may pride. Number 1. Ito na, makinig na kayo. Number 1, the danger of pride. Number 1, it displaces God. Ibig sabihin, displaces yung place pa, yung wala sa lugar. Imbis na ang Diyos ang number 1, idini-displace mo ng Panginoon. Yes. Hindi na ang Diyos ang number 1 sa buhay mo. Yes. Magaling ka lang sa memory verse na Matthew 6:33, pero ang totoo, hanggang memory verse lang. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero ang totoo, you displace God in your life. Yes. Wala na siya sa tamang lugar ba? No, hindi na siya yung nakaupo sa trono ng puso mo. Kaya delikado yan. Kaya pag may pride, bakit? Bakit delikado? Bakit it displaces God? Kasi nga, yung sarili mo na lang ang lagi mong inuuna. Pride nga eh. Letter I yung pinakasentro. Yes. Yun ang number 1 danger ng pride. Good. It displaces God. Imbes na ang Diyos ang number 1, wala na. Hindi na ang Diyos. Kaya delikado yan. Yes. Oh. Unahin natin ang Diyos kasi kung wala ang Diyos, wala tayo. Yes. Wala tayo kung wala ang Diyos. Alam yan. Amen. Kahit na ikaw na yung pinaka sa mundong ito, pero pag wala ang Diyos, wala rin. Yes. It displaces God.
Kaya nga warning sa atin to ha. Pag i-displace mo ang Panginoon, wala na siya sa proper place, hindi na siya pinaka-top priority mo, delikado. Distraction talaga. Yes. Mga people, try not to put God first in your life. Tingnan natin kung ano mangyayari sa inyo. Yun na lang, nanakot si Pastor. Hindi, nakalagay sa Bible. No? Distraction na eh. Yes. Ang dami kong pwedeng maikwento sa inyo. Ang dami. Pero 7:22 na. Yung iba sa inyo nagpe-prayer meeting na. No? Eh wag nating i-displace ang Diyos, ha? Amen. Good. Wag mong i-misplace ang Diyos. Kahit sa bahay, di ba? Mayroong mga tamang lugar kung saan nilalagay yung mga bagay-bagay. Yes. Ha? Kung yan ay basurahan, ilagay mo na sa tamang lugar. Kung yan ay... Yan na naman tayo. Kung yan ay ilian, ilagay mo sa tamang lugar. Naalala ko tuloy yung kwento. Yeah. Kakain na ba tayo? Kasi nga, hindi na ilagay sa tamang lugar. Alam mo, pag wala sa tamang lugar, mapapahamak ka. Yes. Ito'y kwento lang din naman. Pero totoo itong nangyari sa probinsya. Merong isa, si Juan. Sikat si Juan. Hindi si Juan, si Pedro. Meron siyang niligawan. Dahil sa mahal niya, niligawan niya. Pumunta talaga sa malayong lugar yung kanyang nililigawan. Tatawid ba ng ilang ilog? Nung dumating siya doon, naglakad siya ng tanghali. Dumating siya doon ng alas 6. Malayong lugar eh. Pagdating niya doon, timing naman na kumakain yung pamilya ng kanyang nililigawan. Alam mo, ang Pinoy, di ba? Pagdating, Juan, nandiyan ka pala. Dito ako, Nay, kasi si Petra. Si Petra, niligaw ako. Yan ang tama, sabi ng magulang. Yan ang tama, pag nanligaw, pupunta talaga. So, sandali lang. Juan, kumain ka muna. Sige po. Nay, busog po ako. Paano busog? Di wala siya kinain eh. Alauna siya nagbiyahe eh. Naglakad lang eh. No? So pagdating, kita niya yung kumakain mo, mihigo pa ng sabaw. So tanghon ba ang ulam? Kain. Natapos silang kumain, mga 7 na, 7. So gabi na. So pagkatapos ng 7, nagugas pa yung si Marta. Pangalan? Petra. Nagugas pa si Petra. Nagugas si Petra ng pagkain. Natapos ay anong oras? Hindi alas 8, 7:59 natapos. Oh. Pagkatapos, siyempre, doon na sila mag-uusap ngayon. Sabi sila, si Pedro, kasi Juan ay talagang masaya siya. Nakalimutan niya yung gutom niya kasi pag in love ka, parang hindi ka nagugutom. Alam niyo, usapan nila, umabot ng alas 11 ng gabi. Kaya magpapaalam siya. Sabi ng tatay ni Petra, Juan, huwag ka na munang umuwi. Dito ka na. Bukas ka na ng umaga umuwi kasi gabi na. Delikado. Petra, dyan sa sala, bigyan mo na lang ng mga matulugan. So, binigyan. So, hindi na siya umuwi. Kinig sa magulang ng babae. Alam niyo, pagdating ng madaling araw, gutom na si Juan. Wala pa. Tawa ka na, wala pa. Wala. Eto na. Madaling araw talagang mahirap pala matulog pag gutom, ano? Yes. Ang ginawa niya, talagang nakinig siya, wala. Mayroon mga humihilig pa. Ang ginawa niya, gumapang siya. Kapang siya. Pagkapang niya, kasi malapit na yung sala, tas kusina. Ganun lang ba? Kapang. Ganyan yung kamay sa ibabaw ng lamesa. Kanin. Siyempre, naalala niyo, ang ulam nila sa tanggol.
Gusto niyo ba ituloy? Ha? Gusto niyo ba ituloy? Alam na, nabusog siya. Pagka umaga, madaling araw, narinig niya yung ubo ng lola ni Petra. Sabi ng lola ni Petra, Petra, saan na ba yung aking ano? Ay, alam mo, ang babae, ang tao kasing in love, minsan nawawala sa sarili ba? Nakalimutan na yung kanyang inutos sa kanya. Wala pa nga eh. Nalala, uy! Naiwanan ko pala sa ibabaw ng lamisay. Ganun na lang ang istorya. Kaya na, ang Diyos dapat siya, number 1 talaga sa buhay natin. Amen. Amen? Yan ang danger ng pride. It displaces God. Ang Diyos hindi na nangunguna sa iyong buhay, kundi ang sarili mo na lang. Ito yung gusto ko. Di ba? Mapapahamak ka talaga. No? Pag hindi na ang Diyos, siyempre, baliwala na rin sa iyo ang Word of God. Diba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito yung kailangan natin sa landas ng buhay. Amen. Pero pag may pride ka, wala. Wala yan. Mas maganda itong nasa isip ko. Diba? But trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Amen? Amen. Pangalawa, malapit na. The danger of pride. Number 1, it displaces God. Pangalawa, it despises God's word. Ano yung despise? To look down. Parang ginaganon mo na ang word of God. Ganyan ang taong may pride. Yes. Ayaw na sa salita ng Diyos. Ayaw nang makinig sa salita ng Diyos. Yes. Nakikinig man, parang respitar na lang ba? Sabi, matod pa sa Bisaya, respitar na lang. Kunwari, nakikinig, nakiki-amen, di ba? Pero totoo. Pagkatapos, wala na. Yes. Di ba? Kaya doon pumapasok yung deception. Ang dinadaya na natin, sarili natin. James 1:22. Anong sabi ni James? Be ye doers of the word, and not hearers only. No? It despises God's word. Ibig sabihin ng despise, to disregard, disrespect. Yan ang ibig sabihin. Ginaganon mo na, nilulook down mo na. Wala yan. Wala yan. Walang kwenta yan. Yan pala kapag may pride. Yes. Amen? Amen. Hindi maniwala sa sinasabi ng tao na yan. Sino ba yung pastor na yan? Ha? Sino ba yan? Sino ba yan? Maraming tao nang gaganyan. Yes. Sabi sa akin, mag-preach ka na lang. Alam niya na preacher ako. Siguro, baptisto. No? The world is changing, kaya makisama ka na lang. Hindi Be not conformed to this world nga eh. Yes! Hindi mali. Be not conformed to this world nga ni. Ay, ngani ito yan. Romans 12:2, but be not conformed to this world. Amen. Huwag kang makiayon sa sanlibutan ito, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Ang mundong ito nagbabago, but God's word changes not. Yes. Do not love this world, Yes. neither the things of this world. Yes. 1 John 2:15. Dahil ba ganun ang uso ngayon, makikiuso ka na rin? Ha? Hindi porkit uso ay makikiuso ka na rin. Kaya mga kapatid, huwag nating i-despise ang salita ng Diyos. Ha? Kasi ang taong mayroong pride, nanggaganyan ng salita ng Diyos, nanggaganyan ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Ay, ito. Oo, ang dami ng ganyan sa akin. Wala akong problema sa akin yan. Mahalaga, pinupuri ko ang Diyos. Amen. Di ba? Amen.
Kung nalay kwento dito. No? Ang dami nagaganyan sa akin. Matakot lang ako kung ang Diyos magaganyan. Pero tao, wala akong pakialam. Makakarinig man ako ng mga negatibo, okay lang yan. No? I will not take it as a stumbling block. I will what? Take it as a stepping stone. Si Pastor Ronald, Bisaya yan. Pa-English, mali naman. Hindi ako matitisod. Magiging stepping stone ko yung parano. Pag-aralan ko na hindi magsalita ng Bisaya. Di ba? Pag-aralan ko mag-English. Hindi yung biro. Matitisod ako, wag. Yung mga criticism, gawin yung constructive yan. May nag-criticize sa inyo, na ganun ka, hindi pag-aralan mo. Yes. Oh? Motivate. Yan. Ganun na isa. Ikaw ba? Halata ka talagang Bisaya. Bakit? Yung F, ginagawa mong P, ang pronunciation. Dapat pag P, ay P talaga pag F talaga. Ang ganun ba? Nung nag-ano siya, nasubrahan naman. Sabi niya, let's open our Bibles to the book of 1 Peter. Well, according to Apostle Peter, no, nasubraan naman. Mahalaga na hindi naman tayo kasi, mayroong mga tao ba na pag nag-English, tinatawanan ng kapwa din Pinoy. Yes. Sabi nila, yan, hindi yan matalino kasi hindi marunong mag-English. Bakit yung mga Hapon? Yung mga marunong mag-English, wala tatalino. Yes. Ako may alam ako na Hapon. Di ba ngayon sabi nila Father's Day? Alam niyo ba yung Japanese word ng father? Otosan. Ito to. Otosan. Kaya binabati ko lahat ng mga otosan. Tingnan nyo, baka nasabihin nyo, nag-joke ako, hindi ako nag-joke. Yung Japanese language ng father is otosan. Tingnan nyo kasi, tingnan nyo. Yung Japanese language ng ng kotse ko, this is my car, ang Japanese language yan ay otokoto. Di ba? Otokoto yan eh. Ito, ano ang Japanese language nito? Ito, koto-koto. Ano ang Japanese language ng lies? Koto. Tingnan nyo. May sino nakakita? I-google nyo. Japanese language ng father. Ano? Ha? Otosan. Otosan. Sa lahat ng mga otosan dyan. Bakit ko kayo, ha? Ha? Yun. Pag yun namang, yung inaapi na father, ano niya? Japanese language, kotosan. Kami kinukutusan. Pag hindi sumunod, kinukutusan ng asawa. Kawawa naman. So it despises God's word kapag may pride tayo. Yes. Ang huli, ito ang nakakatakot. Last. The danger of pride. Ano yung una? It displaces God. Mga wala na sa tamang pwesto ang Panginoon. Instead of being first, wala na. Na-displace na, na-misplace mo na siya. Di ba? Hindi na number one ang Diyos. Pangalawa, it despises God's word. Ginaganyan na natin salita ng Diyos. Ginaganyan na natin yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ay, diyan totoo, maniwala ka dyan. Okay. Subukan mo ang Diyos. Ito yung panghuli at nakakatakot. It draws or it invites God's punishment. Alam niyo, pag tayo pa na may pride, no? It draws or invites God's punishment. Kaya nga, pride goeth before destruction. Kapag tayo ay talagang mayabang, nagyayabang, para mong ini-invite yung
punishment. Amen? Amen. Panginoon, parusahan mo ako. Hindi mo na kailangan. No need to say. Bakit? Kasi yun talaga, pride go with before destruction. Yes. Kaya ito ay napaka timely na paalala sa atin. Don't be proud of yourself. Yes. Amen? Amen. Be humble. Meron talaga tayong pride. Meron. No? Kapag meron kang pride, mahilig ka sa contention. Di ba? Pride cometh before contention. Proverbs 13, verse number 10. Kapag ikaw ay laging may kaaway, ibig sabihin meron kang pride. Right. Totoo yan. Right. Then, yung pride din, no, laging, ano yan, they love comparison. Laging kinukumpara ang sarili. Mas sexy ako dito. Di ba? Ganyan yung tao may pride. They love comparison. They love competition. Yes. Pero yung mga mga taong humble lang, hindi yan nagkukumpara sila. Right. Ayaw din nila ng competition. Alam, paglilingkod sa Panginoon, ito competition ha. Amen. Ito'y camaraderie. Samahan to. Yes. Amen. Sa Panginoon ha. Right. Amen? Amen. Yung mga sa tingin nyo na, sabi ng Psalm 12 verse 1, help, Lord, for the faithful, for the godly man ceaseth, for the faithful fail from among the children of men. No? Yung mga sa tingin nyo mga dating naglingkod, tapos naglalaylo, huminto, encourage natin sila. Yes. Right. Amen? Amen. Encourage natin, napusta ka na. At para i-message mo. Hindi, buti naman, wala ka ngayon. Masaya ako. Hindi ganun. Right. Encourage natin. Eh, kung ayaw nila, basta na-encourage natin sila. Amen. Amen. Amen? So, church na ito, wala tayong pinapalayas. Right. Pero may mga nagpapaalam na umalis, natin magawa. Right. I stand corrected, meron pala akong pinalayas. Pero ano yun, bukso lang ng galit pa. Sino pipiliin mo? Yung church o yung barkada? Barkada! Alam! Yun na lang, merong Marcos, di ba? Saan? In-encourage, ang pag-encourage may batok eh. Ano ba? Saan ka naman pupunta? Ano ba, ito yung ulo. Ano ka ba? Natauhan eh. Utusan. Utusan. Oo, yung utusan. Natauhan? Wala akong sinasabi kung sino yun ha. Maya-maya. Kapit sa likod. Sorry po, Pastor. Siyempre, ako pag nakarinig ng sorry, tapos ang argumento. Amen. Sige. Hindi ha? Right. Yun yung nagpapahinto sa lahat ng argumento eh. Sorry. Yes. Amen. Sorry po. Wala natin magagawa dyan. Sorry na eh. Right. Di ba? Amen. Ang tao na merong pride, hindi rin marunong mag-sorry yan. Yes. Oo. Buti na lang nag-sorry. Amen. Napatukan man eh. Kaya mga kapatid, let us check ourselves tonight. Baka meron tayong mga nakatagong pride dyan. Ha? Right. Palitan natin yan ng humility yan. Amen. Tandaan nyo, pride goeth before distraction. Pride goeth before distraction. Ibig sabihin, yung distraction, kaya ka masisira because of pride. Kaya, let us be reminded tonight, Lord, huwag mo sabihin na, kung may pride ako, Lord, may pride talaga ako. Hihingi mo ng tawad sa Diyos. Hihingi natin ng tawad sa Diyos. Amen. Yes. Amen? Amen. Wag yung Ryan, wala ako niyan. Ako, sinabi mo wala ka niyan. Yabang. Amen. Lahat tayo may pride. Yes.
Kaya yung pride natin, i-set aside natin yan. Let us be humble before God kasi God giveth grace unto the humble. And grace is sufficient always for strength. Di ba? Huwag tayong alam mo, may maraming Kristiyano, kaya tinatamaan na, ayaw pa rin. Right. Alam niyo ang dahilan? Because of pride. Yes. Simple lang, sige kayo, tayo tumayong lahat, pumunta sa altar. Iba talagang, parang may bubble gum ba, na tapos yung bubble gum na, yung brand ng bubble gum, hindi Juicy Fruit. Ano yung brand ng bubble gum? Pride. Hindi talaga makaalis-alis eh. That's pride. Yes. Di ba? Kaya mga kapatid, alisin natin yung pride. Let's be humble before God. Amen? Everybody, head bows, eyes closed. Let's pray. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa inyong banal na salita. Panginoon, thank you for teaching us that if we humble ourselves before you, you will give more grace unto us. But if we live with pride, Panginoon, mapapahama kami. Yan po ang nakalagay sa inyong banal na salita. Lord, tulungan niyo po kami na mamuhay ng merong kapagpakumbabaan. Salamat sa inyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Now tonight, the altar is open. Let us surrender ourselves to God. Let us surrender ourselves to God. Unang invitation sa lahat ng mga kalalakihan. Surrender natin yung buhay natin sa Panginoon. Surrender natin ang ating buhay sa Panginoon. No? Lahat tayo, merong yabang. Meron talaga tayong yabang. Oh, the altar is open. Boys, the altar is open. Surrender natin ang ating sarili sa Panginoon. Let us humble ourselves before God. Surrender everything to God. Kasi kung may pride tayo, nakakatakot. Nakakatakot. Wherever you go, ang uuna sa'yo, distraction. Pero kapag magpakumbaba tayo, di ba? At susunod sa Panginoon, anong uuna sa atin? Blessings. Tama po? Kaya let us humble ourselves tonight. Let us humble ourselves. Everybody pray. Everybody will pray. Ako, pastor, alam po meron akong kayabangan. Meron talaga, meron. I will confess it to the Lord. If you think that you are better than others, that's pride. If you think that you are faithful than others, that's pride. Meron talaga tayong yabang. If you think that you are good than others, that's pride. Kaya mga kapatid, let us humble ourselves tonight. Dakilang Diyos, salamat po Ama sa gabing ito. Salamat sa inyong makapangyarihang salita na inyong pinagkaloob sa amin. Lord, patawarin niyo po kami sa kapalaluan, sa kayabangan na meron po kami. And Lord, help us Lord, na panindigan ang tama. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matapang na ipahayag ang tama. Especially against pride. Because, Lord, pride go with before distraction. Kung merong pride, merong distraction. Lord, have mercy. Have mercy on our country. Yes, Lord, you are the God of love, but you are the God of justice. You don't love sins, you hate sins. And number one is pride. Kaya Panginoon, salamat sa mensahe.
Bless you po ang bawat isa sa amin, Lord. Help us to be humble. Muli, patawad sa mga kasalanan na aming nagawa, especially in pride. Tawarin niyo po kami. Help us, Lord, to be humble always before Thee. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa mga kapatid kong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. And Lord, bless our offering tonight. Bless our offering tonight. We ask these things in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And all of God's people will say, Amen, Amen, Amen. God bless us all. Offering. Oh, akin na. Okay, sing. Amen. Thank you for watching. God bless you all. Uli. That's the message for tonight. God bless you. Purihin ng Diyos. Nandito na lang. Bye-bye.